Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events, buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagubasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumayin niyo pong lahat mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship ay hatid sa inyo ngayon. Paano ang naganap nang ang tao ay mahulog sa kasalanan? Sa hapong ito, tatalastasin natin ang pinakapino na mga talakayan sa kung papaano kailangan ang ating pagbabalik loob sa ating Mesiyas, na marami ang hindi pa naniniwala kung bakit at kung gaano ito kalaga na tayo ay makabalik muli sa ating Mesiyas. Sa hapong ito, ating bibigyan ng kasagutan ang mga aralin patungkol sa ating bilang tao, kung gaano kahalaga ang tanggapin ang ating mahal Mesiya na noong nakaraan ay atin natalakay kung paano nga tanggapin ang mahal Mesiya. Ang kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa tao at sa kanyang manlilikha. Saan at ano ang sinatawag na kasalanan? Ang kasalanan ay isang paglabag o paglabag sa kanyang mga batas
na mababasa ayon sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4. Narito, ating babasahin ang unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4, kung saan kasalanan kung saan ang tinatawag na paglabag sa kanyang kalooban. Narito, babasahin sa atin ang unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4. Uno Juan 3. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Verse 5. Tuloy. 5. Tuloy sa 5. Nalalaman niyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ituloy natin sa verse 6. Ang sinumang nanahan sa kaniya ay hindi magkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi makakita sa kaniya ni hindi man nakakilala sa kanya. Ituloy mo sa verse 7. Verse 7, Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya ng matuwid. Gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay niya na ito'y nahayag ang anak ng Yahweh upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Kasalanan, ayon pa kanina sa ating nabanggit isang paglalabag o paglabag
sa mga ninanais ng ating mahal na Yeshua na nabasa pa lamang ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 8. Ang kasalanan ay isang pag-break o pagsira sa utos ng mahal na Yahweh. Ang pagkahiwalay sa kanyang presensya na sinasabi din sa Isaiah Kapitulo 59 verse 2. Narito ay babasahin para sa atin Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Kundi pinapahiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Yahweh at ang iyong mga kasalanan ay siya'y nagpapakumbali ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang gumawa ng ating kalooban, sarili nating gusto. Sa particular na mayroon sinasabi ang ating mahal na Yeshua at kung gawin natin ang ating nais sa ating mga sarili at hindi tayo naaayon sa nais niya para sa atin ay kasalanan. Ayon sa James chapter 4 verse 4. James chapter 4 verse 4. Kung ang chapter 4 na verse 4 ng Santiago o James, narito ang sinasabi. Kayong mga ulunya, hindi baga ninyo'y malalaman na ang pakikipagkaibigan sa maglibutan ay pakikipaghiwalay sa Yahweh. Sino man nga magigibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Yahweh. Kung kaya't, ang kasalanan na ang mga bersikulo na nabasa po natin ay pagpapahayag kung ano ang kasalanan. Ito ay evil. Ayon pa kanina sa ating nabasa, ang patuloy na nagkakasala ay anak ng dyablo. So, it is evil. So, therefore, ang opposite nun is holiness or holy. No? Holy. So, ibig sabihin, ang kasalanan is not from Him. No? Kaya, kung ating babasahin ang kasalanan, ayon pa, na sino nga ba ang naghatid nito o nagdala nito sa tao? Kung ating titrisapin ang history ng kasalanan o ang pasimula nito ay nanggaling ito kay Lucifer. Kung noon ating natalakay na ang unang nilikha ay ang mga anghel kaysa tao, no? Na mababasa natin sa John chapter 1 verses 1, 2, 3, 4, na ang lahat ng bagay walang nilikha na hindi nilikha ng mahal na Yeshua. So, ang mahal na Yeshua, from the beginning, siya ang manlilikha. Pero ang planner, yun ang pagkakaiba dahil ang nagpa-plan ay ang Ama. So, ang performer was our Messiah. So, ang una niyang nilikha ay mga angel. Anya, doon sa administration, sa kalangitan ng mahal na ating tagapagligtas, ang ating mahal na Amang Yahweh, sa administration, unang nagkaroon ng
kumbaga sa kodita. No? Nagkaroon ng paglalaban doon mismo sa kaharian. Yung free will, yung pagkukusang loob, mayroon na ito sa mga lahat ng creation eh. Mayroon na ito. Bagamat malaya, pero mayroon tayong tinatawag na pagkukusang loob na gumawa ng ayon sa nais ng ating mahal na Yeshua. So, doon sa administration pa lang sa heaven ay nagkaroon na ng paglalaban. Dahil ayon sa history, nung mag-create, nung pinaplano na ang pag-create ng tao, narinig ito ng pinakamalapit na worshipper. Siya actually si Lucifer. Lucifer siya noon, tas then naging Satan. So, narinig niya ang planong ito. So, he wants to get involved sa creation. Pero wala dito hindi dapat na i-involve ang mga angels sa creation. Nandun lang sila nakikinig o nanonood, pero hindi sila pwedeng ma-involve sa creation. So, ang nangyari, nagkaroon ng jealousy sa anak. Ito si Lucifer, kung kaya't nag-alsa siya. Lumaban siya kung kaya't dito, mababasa natin paano siya nahulog sa Isaiah chapter 14 dahil sa kanyang pag-iisip na gusto niyang makasali sa creation o gusto niya na pangunahan ang mga creation na gagawin pa lamang ng ating mahal na Yahweh, ay doon siya nag-alsa. So, sa Isaiah, sinabi doon sa Isaiah 14, anya, Isaiah chapter 14 verse 12. Arito, dahil sa kanyang kaugalian na imbis na magkukusang loob din siya sa nasumunod at magpakumbaba lagi doon sa trono, being leader ng worship ministry, si Lucifer, ay itong ginawa niya. Pakinggan natin ang Isaiah chapter 14 verse 12. Isaiah 14 verse 12, anumat nahulog ka mula sa langit, tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumalagpak sa lupa? Ikaw na siya'y nagpahina sa mga bansa. So, doon pa lang, binagsak na siya. Wala pa ang creation sa tao. Binagsak na siya. So, kung papansinin natin, ang Genesis chapter 1, doong create na ng ating mahal na Yeshua, ang buong mundo, pati na ang tao, mapapansin natin doon bago sila nag-create ng mundo, puro katubigan, parang tubig lahat, ang buong sansinukob, tubig. At sa ibabaw noon ay kadiliman. At doon, nung matapos na mag-create, from it, unang create niya ay ang langit, no? Kalawakan na ang ginawa niya doon sa pag-create ng langit o firmament, hinati niya ang tubig na yon na napakalawak, hinati niya sa gitna. Kaya nung mahati yon, nagkaroon ng langit. Yun yung tawag na langit sa taas, ang tubig sa taas, nahati yon at ang tubig sa baba. Kaya no wonder nung panahon ni Noah, alam niya talaga kung anong gagawin. So, panahon ni Noah, pinakawalan yung mga tubig na yun, dun sa taas. Kung ating mababasa. Kaya, lumubog ang buong mundo at lahat na perish. Ang natira na lang ay sina Noah at ang kanyang anak. So, 8 sila lahat. Yung dati kong sinabing 7, 8 pala sila kasi si Noah at ang kanyang asawa, di 2. Tapos yung 3 niyang mga anak, may kanya-kanyang asawa. So, 6. So, naging 8. 8 sila lang ang na-save doon sa
arko na pinagawa sa kanila. So, una nga, bakit ganon ang nangyari sa judgment, sa paglubog ng baha? It's because napuno na ng kasalanan ayon sa Genesis. Kung ating babasahin, napuno na ng kasalanan buong mundo. Wala na siyang iniisip kundi, ang tao wala nang ibang iniisip kundi kasalanan. So, therefore, ang ginawa ng mahal na Yahweh, kanya itong in-erase sa buong sansinukob. So, ang 8 na lang ang tinira. At mula doon hanggang ngayon, yun na dumamay muli ang tao sa mundo. So, ibig sabihin, nung nilikha na ang tao, dito ngayon ang nangyari. So, dito, siya ang naging dahilan, si Lucifer, na sinabing pinalitan siya ng pangalan. Actually, naging Satanas na pangalan niya. Pinakapangit, pinakamabaw, pinakamasamang pangalan sa buong sansinukob, ang Satanas. Kaya siya, dala-dala niya ito, ang mga bagay na ito. So, kung ating makikita, maging ang mababasa natin sa John chapter 1 verses 1-3. Basahin natin uli ang John chapter 1, kung saan ang ating mahal na Yeshua ay naroon na bago pa nilikha. Bago pa sa simula, ang lahat ng bagay, naroon na siya. Naroon na sa kapiling ng Amang Yahweh. So dito sa John, basahin natin para malaman natin na nag-exist na ang mahal na Yeshua sa before the world, no? Na kanyang create, nandun na siya. So, tingnan natin ang John chapter 1 verses 1 up to 3. Basahin ngayon para sa atin. John 1 up to 3. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Yahweh, at ang berbo ay Yahweh. Then sa verse 3, sa chapter 3, John chapter 3, verse 31. Basahin uli natin ang John chapter 3 verse 31. Anya. John 3 verse 31. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa, at ang ukol sa lupa ay sinasalita niya. Ang naggagaling sa langit ay sumasaimbabaw ng lahat. So, ibig sabihin, siya'y galing sa itaas, no? Galing sa Ama. No? Ang Mark chapter 1, basahin natin upang malaman natin na nandoon na nga siya. Chapter 1 verse 24. Narito. Mark chapter 1 verse 24. Na nagsasabi, anong pakialam namin sa inyo? Yeshua, ikaw ang Nazareno? Naparito ka ba? Baga upang kami buksain, nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Yahweh. Sabi ng Diablo, ikaw ang banal ng Yahweh. Nakikilala kita. Ay niya. Nung makita ang mahal na Yeshua, biglang nagsalita ang Diablo na, ano baga? Sabi niya, anong pakialam namin sa iyo?
ikaw na Nazareno, ang mga Yeshua ang tinutukoy dito. Naparito ka ba upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Yahweh. Kilala siya eh. So from the beginning, nandoon sila sa heaven, nakikilala na nga siya ng persa, ng kadiliman. Kilalang kilala na siya. So, alamin natin ngayon, hapon na ito, sino nga ang mahal na Yeshua na tinawag na siya ang salita ng Yahweh na atin na pong nabasa kani-kanina lang po lamang. Sa Revelation, ganun din ang sinasabi sa aklat ng Revelation, chapter 20, verse 4. Basahin natin na siya nga ang salita sa Revelation, yun din ang sinasabi na siya, si Yeshua ang salita ni Yahweh. Revelation chapter 20, verse 4. Revelation chapter 20, verse 4. Revelation chapter 20, verse 4. Ito. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkakalooban ng paghatol. At makita ko ang mga kaluluwa ng mga pananagutan ng ulo dahil sa patutuo ni Yeshua at dahil sa salita ng Yahweh at ang mga hindi sumasamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumatanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at siya'y nangabuhay at magsipag. Arin sa kasama ni ng Mesiyas sa loob ng 1,000 taon. Marami pa ang ating tatalakay patungkol sa Kanya. Siya ang tinatawag na salita ni Yahweh, ang mahal na Yeshua. Ngayon, paano ba? Bakit siya ang naging puno at saka siya ang may dala ng kaligtasan? Ano ang tinatawag? Aaralin pa natin ang patungkol sa Kanya sa susunod na mga programa. Pero ang focus natin ngayon sa hapon na ito ay ang kasalanan. Yaring ang kasalanan niya ang ating tinatalakay sa hapon ito ay dahil ano nga ba bakit kailangan ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay paghango sa dati ng nagawang kasalanan na ito ay naging nakalat sa lahat ng tao. Yung force of power ng kasalanan na naroon sa isang tao na siyang nagpapagawa nito. Nagkakaroon siya nung si Adam and Eve ay na-fall into sin, nung sila'y nag-disobey, automatic yun ang ating mababasa ngayon na bakit at papaano ang dialogue ng kanilang dalawa, no? Mag-review tayo sa creation ulit, no? Para maintindihan natin ang papaano ba ang what we call this, ang communication, paano ba nagkaroon ng dialogue ang dalawang persa, ang makapangyarihan na paano siya nakipag-usap kina Adan at Eva at paano din nakipag-usap ang Diablo kay Eva na doon nagsimula ang kasalanan. Dito, mababasa natin sa Genesis
chapter 3, verses 1 up to 5. Basahin natin. Ito ang pinanggalingan kung paano nagkaroon ng ang ating mga sarili, lahat ito, ng buong sansinukob ay na nagkaroon nito na yung bang madali tayo mahulog sa kasalanan. It's because yung ang dialogue na sinabi dito sa between Yahweh and Eve, tapos between si Satanas and Eve. Tingnan natin ang kanilang pag-uusap. Chapter 3 ng Genesis verses 1 up to 5. Ito ang nasusulat. Genesis 3, verse 1 to 5. Ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop. Sa parang nilikha ng Yahweh, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi sa Yahweh, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy. Punong kahoy sa halamanan. Verse 2. Verse 2, at sinabi sa babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halaman ay makakain kami. Verse 3, Itong binabasa niya ay ang dialogue between ng Diablo at saka kay Eva. At itaas pa natin muna. Ang dialogue ng ni Eva at saka ng ating mahal na Yahweh. At ayon dito sa verse chapter 2 ng Genesis verses 15 up to 17, ayon dito ang nasusulat. Sa verse 15, sabi, at iniutos ng dakilang Yahweh sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Tingnan mo Pansinin natin ang dialogue nilang dalawa. Sa verse 17, ayan. Subalit o datapwat sa kahoy na nagpapakilala ng mabuti o masama ay huwag mong kakanin. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ayon sa sinabi ng mahal na Yeshua at ng mahal na Yahweh. So mamamatay ka ayon sa kanila kung kumain ka niyon. Subalit, ito naman ang dialogue. After that, ng dialogue, nagpasyal si Eve sa Harden. Ito, sa gitna ng Harden, nakatanim doon ang puno ng nagbibigay buhay walang hanggan. At saka ang puno, magkatabi sila, ang puno na nagbibigay kaalaman ng mabutit masama doon sa gitna na yon. At ngayon, sabi ng Diablo kay Eva, iba naman sinabi niya. Sabi niya sa Genesis chapter 3 verses 1 up to 5, sabi, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng makapangyarihang Yahweh. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng makapangyarihang huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Tingnan mo ang kanyang dialogue. Pansinin natin, makakakain, sabi ng amang Yahweh. Makakakain ka. Huwag lamang kakainin ang punong kahoy na may bunga na nagpapakilala, punong kahoy nagpapakilala ng mabuti at masama. Pero ano ang sabi ng Diablo? Totoo ba na hindi pwedeng kainin ang alinmang punong kahoy sa halamanan? Sabi ng Satanas. Tapos sabi naman, sagot ng babae. Sinabi ng babae sa ahas sa verse 2, Genesis chapter 3, verse 2. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Kasi yan ang instruction sa kanila. Datapwat sa verse 3, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Yahweh, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin
baka kayo'y mamatay. Sabi, nag-i-explain na si Eva doon sa Satanas. Ngayon, sinabi ng ahas sa babae. Sabi niya, tunay na hindi kayo mamamatay. Tingnan mo na lang to. No? Sabi ng instruction sa kanila, mamamatay nga kayo kung kakain kayo. Pero sabi ni Satanas, tunay na hindi kayo mamamatay. O, anya. Nagtuloy-tuloy siya sapagkat talastas ng makapangyarihan na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang dakilang makapangyarihan na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang tanong, dahil nung sila'y nagkasal at nakausap na sila ng Malayawe, sabi yung ganyan, pinaalis na sila. O, diba, pinaalis na sila mula doon sa garden. Nung sila'y nakaalis na sa garden, hindi naman, wala kang nakitang patay, namatay sila doon. Diba? Naglakad sila, lumabas doon sa garden. No? So, anong bahagi ang namatay doon sa kanila? Ayon pa sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 23. Basahin natin. May tatlong bahagi ang tao. Kung paano at alin sa bahagi na yon ang tinawag nilang namatay nga. Ang bahagi na yon. Kasi kung titingnan natin, buhay na buhay sila na lumabas. Buhay na lumabas sa Garden of Eden. So, pero dahil sinabi mamamatay kayo, tingnan natin ang unang Thessalonica, chapter 5, verse 23. Basahin natin. Dahil ang tao, aling bahagi ng tao ang namatay doon? Tingnan natin. First Thessalonica 5:23. 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Yahweh, din ang kapayapaan at ang iyong espiritu ay kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan. Oo. Tatlo ang bahagi ng tao tinatalakay. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Alin dito sa tatlo na to ang namatay sa kanyang harapan? Kung atin tutunghayan dito sa pag-create, yung balik tayo doon sa Garden of Eden, na paano create ang tao? Dahil create siya na dito sa Genesis chapter 1 verses 26 up to 27. Sabi rito, Genesis chapter 1 verses 26 up to 27. Narito, basahin natin. Genesis chapter 1 to 27. At sinabi ng Yahweh, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, at sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat usad, nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So, nakita natin ang image, paano siya nilikha ayon sa image ng Almighty. No? Kung paano at inilikha siya ayon sa image ng Almighty na ibig sabihin nun, bilang image ng Almighty, may kakayanan. May kakayanan siya. Yung bang tipong pag sinabing own image ng Almighty, sa Hebrew ito ay chilem, o kaparihas, o tumutukoy ng
may bahagi na kaparihas siya ng Almighty. Katulad lamang ng character o kanyang katangian, no? Katangian na mayroon na tinumbok na nga ng sinabi na matutulad niya kayo ng Almighty, matututo kayo ng mabuti at masama, no? Ayun. Appearance. Ang kanyang appearance ayon sa Colossians chapter 1 verses 15 up to 23, no? Ang appearance pwede parihas ang kanilang appearance katulad ng binabanggit ng Colossae chapter 1 nga verses 15 up to 23. Nature, between persons or things, na ang ibig sabihin na maging ang sila'y nilikha, no? Ang kanilang natures. Paano ito? Dahil may kakayanan, no? Sa kanilang kakayanan between persons or things, no? Ang creation ay may kakayanan siyang umibig, no? Magmahal, no? Katulad ng ating dakilang Yahweh na mapagmahal, no? At tapos pag sinabi nating pagmamahal, no, mayroon siyang bahagi o katangian na mayroon siya pagmamahal. No, mayroon din siyang maliban sa may kakayanan siya magmahal, may kakayanan din siyang mag-create, no? Ang ating Almighty ay nag-create, no? May kakayanan din ng tao mag-create, no? And then mayroon din siya na kung mayroon siyang kapangyarihan mag-create, ito ay na-corrupt, no? Naging ano siya, ang nature o kalikasan, naging sa pagitan ng tao at ng mga bagay na nabanggit ko ay kung paano siya maka-create. Ang mga authorized doon kasi sa nung mag-create ng tao tapos lahat ng bagay, inauthorize siya na pangalagaan at ingatan. So, dahil dito, nung siya binigyan ng kapangyarihan para ingatan, ngayon, nung mahulog sila sa kasalanan, nakurap ito at ngayon, sa ating kapanahonan ngayon, ang mga tao, ang ating mga paligid na corrupt na sila, corrupted na sila dahil doon sa kasalanan, no? Na sila pinaalis doon. Dahil ang kasalanan ayon pa sa verse sa Genesis na kung ang kaalaman, no, mayroon siyang kakayanan na mabuti ng masama, lahat yun ng authority na ating nabasa kanina ay corrupted yun. So, lumabas sila sa kanilang sa Garden of Eden na yung spirit, bandang bahagi ng tao na katawan, kaluluwa at espiritu, yung bahagi ng espiritu ang na-corrupt ito. Ito ang bahagi, ang espiritu na bahagi ng tao. Bahagi ito na nakakaunawa tayo ng mga bagay patungkol sa Kanya. Nakakaunawa tayo. Yung madali tayong makakaunawa sa tao, sa Kanya, patungkol sa ating manlilika, patungkol sa mga bagay na para sa Kanya, na natututo tayo doon. Madali tayong matuto. Madali tayong nagkaroon ng interest. Kung may nangangaral, madali, lahat ng good side, no? Good side ng tao ay ito yung bahagi na kung saan nakakaintindi siya na ang kaluluwa niya because of the part na espiritu. 'Di ba nung hiningahan siya nung create na siya, hiningahan siya sa ilong at naging buhay siya na kaluluwa. Ang spirit na yun ang nagpabuhay sa isang tao. Imagine that, pero nakurap ito na bahagi. Kaya, ang nangyari sa kanya, hindi na siya makaintindi patungkol sa kanya manlilika. So, ang ginagawa upang mapanuto ang tao sa kalooban ng mahal na Yahweh, ang ginawa niya, nagpalagay siya ng mga batas. No? Ang batas, nagtuloy-tuloy siya maglagay ng batas para maka-adapt ang tao sa kanyang righteousness.
at binigyan ng ginawang example niyang Israel doon sa Old Testament. Kasi pangunawa na ito ay mga bagay na ayon sa kanya. Nagkaroon ng chance ang lahi ng Israel na makatanggap ng paano ma-restore sila sa Almighty. Binigyan ulit sila ng batas. If I'm not mistaken, there were 365 ito. Hindi lang 10 commandments ang binigay sa kanila, kundi 365 na mga batas ang binigay sa kanila. First, of course, ang 365 kasi mayroon pa silang batas, anong kakainin, mga batas na kung ano-ano dyan. Patungkol na para mapanuto sila sa Almighty. Ngayon, ang bahaging ito, kaya nagbibigay ng mga paraan paano sila din, kung mag-disobey sila doon sa batas na yon, ang bansa ng Israel, binigyan sila ng paraan paano sila mahugasan. So, nagturo doon sa Old Testament ang paraan ng paghugas ng kasalanan, no? Sa pamamagitan ng dugo ng hayop, no? Na inano nila, pino-pour out nila doon sa the way ng, meron silang right meron silang ibig sabihin na paraan kung paano hugasan ang kasalanan doon. So, nare-reconcile sila pero hindi ito for eternity ang epekto nito, no? Pansamantala lang ang epekto nito. Hindi ito pang walang hanggan. Dito sa New Testament lang nagkaroon ng redemption, no? Na for eternity talaga ang ginawa. No? Pag once na ma-revive ang iyong spirit na kung saan nakurap dati doon sa Garden of Eden, na dito sa New Testament nabibigyan siya ng chance na pag ito na-quicken o pag itong spirit na bahagi ng tao ay ma-revive, ma-revive siya, nagkakaroon siya uli ng pangunawa at mga desire para sa ating Master, Yeshua. At eternity yan. Kaya nga, sa New Testament, dahil kung sinong tatanggap nga, di ba, nabasa natin kanina, na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating pagtanggap sa ating mahal na Yeshua nung nakaraan linggo na talakay natin yun. Pag tinanggap natin siya, ang ating mahal na Yeshua sa ating buhay, naliligtas tayo. Yun ang first step. Kaya lamang, mayroon yan tinatawag na commitment. Hindi ka pwedeng hanggang doon na lang, no? Mayroon yan tuloy-tuloy, no? Mayroon dapat nag-attend tayo, no? Tuloy-tuloy na yung espiritu ng pagtanggap natin, ang ating espiritu na buhay muli, no? Na-quicken siya dahil sa pagtanggap mo sa Savior. So ma-quicken siya, magkakaroon siya ng pang-unawa patungkol sa kabanalan, patungkol sa kanyang kalooban. Pero kung hindi mo matanggap ang mahal na Yeshua sa buhay mo, paulit-ulit na may interest ka o wala. Pero mayroon iba na sa pamamagitan ng pag-aaral, no? Pag-aaral ng salita, nabubuksan. Kaya nga, kasi nagkakaroon silang panampalataya, nabubuksan ang kanilang pangunawa. So therefore, kailangan pa rin na i-confess mo nga, ayon sa ating napag-aralan ng nakaraan linggo, na dapat ka nagko-confess ka, tinatanggap mo ang mahal na Yeshua sa buhay mo. Kaya, yun ang first step. Tapos no, tuloy-tuloy ka na sa kanyang kalooban. Tulad halimbawa, sinabi niya, wag ng mga kanyang mga apostol na wag kaliligtaan ang mga gawain. Ikaw ay pumunta at makisa sa mga gawain dahil nandoon ang formal na pag-aaral ng mga salita niya. So, therefore, kapag tayo, we are under New Testament by grace through faith. Ang ating kaligtasan, hindi ito katulad ng Old Testament na ginagawa na kailangan mag-alaga ka ng hayop para tubusin ang sarili mong kaligtasan. Hindi ito. Hindi. Nakaisang bisis lang ating Savior, ang mahal na Yeshua, nakaisang bisis lang in-offer ang kanyang sarili para with the blood, no? With the blood na ikanyang pinor out, no? Doon sa kanyang pagkapako. Ito ang maghuhugas sa atin ng kasalanan na ayon sa Hebrew, nabasa na natin yan nung nakaraan, na walang kasalanan o kapatawaran ibibigay ang ating mahal na Yahweh sa sinumang makasalanan kung hindi dahil sa pagbububo ng dugo.
At ang dugo na yon ng mahal na Yeshua, yun ang naglilinis, nagre-restore sa ating authority, sa ating lahat ng binigay nila sa atin sa Garden of Eden, ni-restore yan through that accepting by our Master Majesty. Nakukwikin na nating spirit. Pero, tandaan nyo ito, without Him, without our Master Yeshua, without accepting Him, you cannot be saved. Kasi siya ang may dala lang nun. By grace through faith, dahil sa pag-ibig tayo. No? Dahil sa pag-ibig ng Ama, ayon sa ating nababasa sa John 3:16. Dahil sa kanyang pag-ibig tayo ay tinubos. At binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ayon ko nga, kanina, no, may kakayanang umibig tayo. Yun ang isa sa mga karakter na mayroon tayo, we've been created through the image, no, of Him. So, kung ating papansinin, kung dito, mayroon tayong tinatawag na apat, no? Yung bang apat na pag-ibig, no, na sinasabi alam natin yun. Alam ko na maraming nakakaalam yan, na apat na uri ng pag-ibig. Mayroon tinatawag na eros o romantic love, attraction between two opposite sex. No, yun ang ngayon ng mga marami tayong nakikita na hindi naman sila opposite sex, the same sex, pero sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 8 na parurusahan niya. Sinabi doon, it's a warning. Pero I'm not condemning you. Kung ikaw isa dito, mahal ka ng mahal na Yeshua. Mahal ka. Gusto kang palayain. At maging makasama ka sa kanyang kaharian. Totoo yan. No? So, nakurap nga ang tao, kaya man to man, girl to girl, yun, nakurap. No? Nakurap na. Kaya, bumapasok na itong mga ganitong mga kasalanan. Kaya, pero, ang purpose ng mahal na Yeshua, hindi lamang na iligtas tayo, patawarin tayo ng ating mga kasalanan, kundi palayain din tayo kung anong mayroon tayong pinapractice ngayon na kasalanan. Dahil ito panahon pa ng grace, by grace through faith. Kung nandyan tayo, kumikilos o nabubuhay sa isang relasyon na hindi naman nararapat, may chance ka pa. No? May chance pa ang kahit sino dahil grace tayo, by grace through faith. Manampalataya ka sa ating dakilang Yeshua. No? At ikaw ay palalayain para ikaw ay maging isa na sa kanyang kaharian. Dahil kung hindi mo ito gagawin, nagwa-warning na ang salita ni Yahweh na ikaw tiyak nga ay mapupunta sa impyerno. Huwag nang antayin na yung maputol pa yung hininga mo, saka ka pa maghingi ng kapatawaran dahil ang lugar na yon, once ang tao mamatay, ang hindi makwiken ang iyong spirit, pag hindi ito na-quicken, babalik ito sa kanya ayon sa mga ngaral. Kasi hindi ka na-quicken hindi ka na-revive ang iyong spirit. Hindi ka nabuhay muli, na-born again. That is what we call that. Kasi mabuborn again ka lang in the first place kung tatanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at hari sa iyong buhay. Kina-confess yan ayon sa ating pag-aral nung last week. Kina-confess yan. So, na siya nga ang iyong dakila at tagapagligtas at hari. Kina-confess yan. So, by this, kung ikaw ay kung babasahin natin ng Revelation chapter 20, verse 8, sinasabi doon ang warning. These things are all warning. No nga, sabihin na, mapupunta sa impyerno. All of these are warnings. You must listen to these warnings. Kung isa ka dito sa mga kasalanan na sinatukoy sa Revelation chapter 20, basahin natin. Ito ay warning. Warning. Salita niya na ito talagang gagawin niya. Walang sinasabi dito na okay lang kasi wala pa. Hindi mo alam ang buhay mo, di ba? Ngayon pa lang, kung narinig mo ang salita niya, isa man lang doon, talakayin pa natin ang mga kasalanan na
magdudulot sa tao na mamamatay nga. Ang ibig sabihin pa ng isang bagay ng mamamatay nga, mahihiwalay ka sa kanyang presensya for eternity. Isa yun sa ibig sabihin nun. So kung mahiwalay ka for eternity, wala nang chance after this life. Ito lang, dito lang sa earth ang may chances na ikaw ay humingi ng tawad at ikaw patatawarin. Paano ka patatawarin sa kabilang mundo na kulang ka na ng bahagi? Katawan mo wala na. Ang spirit mo bumalik na sa kanya. How come? Wala na rin doon kapatawaran. Sorry, kasi nabasa sa Bible nagsasabi. So, ngayon pa lang, kung ano man, araw-araw, natalakay natin na maging repentant heart tayo. Hingi tayo ng tawad. Araw-araw. Hindi natin alam ang buhay natin. So, ito ay pag-encourage din sa lahat na magkaroon tayo ng relasyon. Hindi reliyon. No? Kung reliyon lang ang nasa isip mo na siyang magliligtas sa'yo, tandaan natin, walang verse sa Bible na nagsasabi na through religion you will be saved. So therefore, kung through religion you will be saved, dapat hindi na bumaba ang mahal na Yeshua dahil may mga religion na after Babylon. Diba? Hindi. Hindi sa religion. You will not be saved through religion. It's about relationship with our Savior. It's about by accepting Him as your Master, your King, and your Savior. Diyan, makuquicken ulit ang iyong spirit. Hindi yan, ang iyong spirit, bumabalik lang yan pag hindi yan na-quicken. So, dahil na-quicken ang iyong spirit, pagdating ng araw na magbubuhay muli para dalhin ka sa kanyang paraiso, sa heaven, ang spirit na yon na nakaranas ng mga salita niya sa Biblia, nakaranas ng mga katuwiran niya, ikaw na tao, nakaranas ka nun dito sa lupa, tiyak, yung spirit niya ang magbibigay sa'yo ng buhay, no? Mabubuhay ka muli because of that. Sa word niya. Kaya, mahabang talakayan ito patungkol sa kasalanan at kung paano tayo mapanumbalik sa ating mahal na Yeshua. So, atin pong subaybayan ang magandang topic na ito patungkol sa ating sitwasyon sa ating bilang tao, body, soul, and spirit. Kunti pa lang itong ating natalakay, introduction pa lang actually. So we will going to elaborate this topic about body, soul, and spirit na composed of a man. So, sa susunod muli, ating talakayin, ano? At bigyan natin ng panahon ng pakinggan ang ating Yeshua the Messiah. Actually, marami na po nanonood sa atin, ang Manila, ang Antipulo, ang salamat sa Malay Yeshua, no? So, nagpapasalamat ako dahil dito maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Paalam.